Isantabi mo na ang ideya ng kapitan na lumulubog kasama ang barko at inuuna ang mga babae at bata sa pagsagip. Ang paglubog ng Oceanos sa baybayin ng South Africa ay sumuway sa lahat ng nakasanayang protokol. Ang marangyang paglalakbay sa dagat ay naging bangungot ng iwanan ng tripulante at kapitan. Sa gitna ng 30 talampakang alon at malalakas na hangin, naiwan ang mga pasahero ng barkong Oceanos upang iligtas ang kanilang sarili. Noong 1971 sa mga buwan ng Hulyo at Agosto, naglayag ang barkong Oceanos sa Indian Ocean, huminto sa mga tanyag na destinasyon tulad ng Seychelles, Mauritius at Cape Town. Ang barko ay paalis ng East London patungong Durban sa Wild Coast ng South Africa, isang mabato at mapanganib na bahagi ng silangang baybayin ng bansa. Mas nagiging delikado ito tuwing taglamig dahil sa malalakas na hangin mula timog silangan na nagdudulot ng malalaking alon at panganib sa dagat. Ang Oceanos ay isang cruise ship na pagmamay-ari ng mga Griego na ginawa sa Pransya at inilunsad noong Hulyo 1952 bilang isang cargo ship. Noong 1983 ito ay inayos muli bilang isang passenger liner. Naglalayag sa ilalim ng bandila ng Epirotiki Lines. Mayroong 6 na palapag na may mga kabina, mga restauran, mga kasino, mga lounge, at isang swimming pool. Pero ang Epirotiki Lines ay hindi maganda ang record dahil nawalan sila ng 2 barko sa loob ng 3 taon bago ang paglubog. Kabilang ang punong barko ng kumpanya na Pegasus, 2 buwan bago ito, at motor vessel Jupiter, 3 taon na ang nakalipas noong 1988. At matapos ang 39 na taon sa dagat, ang Oceanos ay mukhang medyo luma at pagod na. Ayon sa mga ulat, hindi maayos na maintain ang barko at may lumuwag na plate sa hull nito. Nakadock pa rin sa East London. Paulit-ulit na naantala ang pag-alis ng barko dahil sa masamang lagay ng panahon at naiulat na bomb scare. Baka ito'y masamang palatandaan ng paparating na trahedya. Ligtas namang makapaglayag ang passenger liner sa alon na 6 to 10 talampakan. Ang mga alon na may taas na 13 hanggang 16 na talampakan ay itinuturing na delikado para sa paglalayag at anumang higit sa 3 talampakan ay itinuturing na napakadelikado para sa isang passenger ship. Ayon sa mga ulat, ngayong araw ang taas ng alon ay nasa 20 hanggang 33 talampakan, ngunit hindi pinansin ang malalaking alon. Si Kapitan Ioannis Avranos, na may mahigit 20 taon ng karanasan, ay nagpasya maglayag sa gitna ng maalong dagat. Biyahe ang barko sa Madagascar bukas at desidido ang kapitan sundin ang schedule kahit may agam-agam ang ilang tripulante. Naglayag sila sa Indian Ocean at sinalubong ng 40 knot na hangin na nagdala ng malalaking alon. Sa kasamaang palad, hindi kinaya ng may sira ng barko ang matinding kondisyon mula simula ng paglalakbay kaya nagkaproblema sila. Karaniwan, may welcome party ang tripulante para sa mga pasahero sa deck. Pero dahil sa malalakas na alon, inilipat ito sa Four Seasons Lounge. Marami sa mga pasahero ay nanatili sa kanilang kabina. Hindi alam ang nalalapit na sakuna. Lalong lumakas ang bagyo, bandang 7:00 ng gabi. Habang inihahain ang hapunan, nagsimulang umalog ng malakas ang barko mula kaliwat kanan. Nahihirapan ang mga veteranong crew dahil nagbagsakan sa sahig ang pinggan at kubyertos. Ang Oceanos ay hindi na isang masayang cruise. Mabilis itong naging magulo at mapanganib na lugar sa ilalim ng deck. Lalong sumasama ang sitwasyon. Abala ang crew sa pagsasaayos ng baradong imburnal nang biglang may malakas na kalabog sa buong barko. Pinaniniwalaang dahil sa sunod-sunod na malalakas na alon na bumangga sa barko, pumutok ang shell plating nito kaya mabilis na bumaha ng tubig dagat sa engine room compartment. Biglang nawala ng kuryente ang barko at nilamon ito ng dilim nang patayin ng mga punong inhinyero ang generator para maiwasan ang short circuit. Sa kabila ng pagsubok nilang takpan ang butas, mabilis pa ring tumaas ang tubig at lumala ang sitwasyon na walang palatandaan ng paghina ng agos. Nagdesisyon silang isara ang mga waterproof na pinto at pumunta sa tulay ng barko. Ipinabatid kay kapitan na lumulubog na ang barko at dapat na itong lisanin kaagad. Kahit isinara ang mga pintuang hindi tinatabla ng tubig, dapat lulutang pa rin ang barko kung nabaha ang isang bahagi, pero mas malala ang nangyari kaysa inaasahan. Isang natanggal na tubo ng ventilasyon
ang nagdulot ng 4 na pulgadang butas sa pader sa pagitan ng silid ng makina at tangke ng imburnal. Tinanggal at kinumpuni ang maraming non-return valve matapos magkaaberya sa kamakailang biyahe. Dahil dito, bumaha sa imburnal at kumalat ang tubig sa ibang parte ng barko. Isang laban ito sa oras para lisanin ang barko bago pa mahuli ang lahat. Samantala, natatakot na nagtipon ang mga pasahero sa lounge kung saan may libangan. Balisa at nag-aalala, naghahanap sila ng awtoridad na pwedeng magpakalma sa takot nila. Walang matataas na opisyal at hindi rin makapagbigay ng katiyakan ang cruise director dahil kailangan pa niya ng dagdag na sagot para mapakalma ang mga natatakot na pasahero. Isa sa mga tagapaglibang, si Moss Hill, ang lumapit sa kapitan upang linawin ang sitwasyon. Sabi ng kapitan, tingnan mo, aalis tayo, iiwan natin ang barko. Sabi ko, naguluhan kami, lulubog ba tayo? May sunog ba? Sabi niya, walang sunog, hindi tayo lulubog. Iiwan ko ang barko bilang pag-iingat dahil di natin mapatakbo ang makina. Kahit may problema ang barko, walang alarm o anunsyo para bigyan sila ng babala na maghanda sa paglikas mula sa oseanos. Hindi sigurado, bumalik si Hill sa lounge at nakita nila ng iba pang pasahero ang nakakatakot na tanawin. At may narinig akong ingay at tumingin ako, pati na rin ang lahat ng mga pasahero at nakita naming bumababa ang isang lifeboat sa tapat ng bintana at nakakatakot yon. Dahil dito, nagpasya si Hill na silipin ang nangyayari sa lower deck. Sa ibaba mismo. Ngayon may tubig na sa lahat ng dako, umaalon mula kaliwa at kanan. Patuloy na tumaas ang tubig sa engine room. Bumaha sa bulkhead at pumasok sa waste disposal tank. Bukas pa rin ang balbula ng holding tank. Dumaan ang tubig sa mga pangunahing drainage pipe at tumaas na parang alon sa loob ng barko. Bumubulwak palabas sa bawat shower, inidoro at waste disposal unit na konektado sa sistema. Malinaw na hindi na mapipigilan ang pagbaha at nawala na ang pag-asa para sa oseanos dahil wala ang mga opisyal. Alam ni Hill at ng iba pang mga entertainer na sila na mismo ang kailangang mag-organisa ng anumang pagsagip kaagad. Inayos nila ang mga pasahero sa grupo para maghanda sa paglulunsad ng lifeboat pero hindi alam ng mga entertainer kung paano lumikas at maglunsad ng lifeboat. Nakabitin ng mataas sa magkabilang gilid ng deck, nagsimula sila sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga lifeboat sa kanang bahagi ng barko, isa-isa papunta sa deck. Ang mga natatakot na pasahero, bata, kababaihan at matatanda ay kinailangang labanan ang takot at tumalon sa mga lifeboat. Sa lakas ng hangin at ulan, anumang pagkakamali sa tabi ng barko ay pwedeng maghulog ng tao sa madilim at magulong dagat. Bawat lifeboat na may hanggang 70 tao ay ibinababa sa dagat gamit ang mga kable na nagpapahirap lalo sa sitwasyon. Inilunsad sila sa gitna ng napakabangis na dagat na may mga ulat ng alon na umaabot hanggang 78 talampakan ang taas. Kahit may ilang pasaherong nakalabas ng barko, malayo pa ang kanilang laban sa katapusan. Binabayo ang mga lifeboat sa gitna ng dagat habang nilalabanan ang lamig, pagkabasa at panganib. Ang oseanos ay unti-unting lumulubog sa kanang bahagi, kaya halos imposibleng mailunsad ng ligtas ang natitirang life raft sa kaliwa. Sabi ng mga nakaligtas, nauna pang tumalon sa lifeboat ang mga opisyal at tripulante kaysa sa mga pasahero. At inilunsad ang mga raft na hindi puno, kaya naiwan ang mga 200 tao sa lumulubog na barko. Dahil wala nang natitirang lifeboat na mailulunsad, nagtungo ang mga entertainer sa tulay ng barko, kung saan nila nadiskubre na walang tao roon at wala ang kapitan at wala silang ideya kung paano patakbuhin ang mga kagamitan. Sinubukan nilang gamitin ang radyo, paulit-ulit sumisigaw ng Mayday, Mayday, umaasang may sumagot. National Sea Rescue, kailangan ng extrang channel? Pwede po bang tumulong? Over? Maya-maya, may sumagot sa kabilang linya ng distress signal at nagtanong tungkol sa sitwasyon at lokasyon ng barko. Humingi ng tulong si Hill sa pagsagot ng mahahalagang teknikal na tanong para sa koordinasyon ng search and rescue at hinanap niya ang kapitan. Sa huli, nakita niya ito na naninigarilyo sa likod ng cruiser sa dilim. Mukhang nagulat ang kapitan at paulit-ulit na tumanggi na magbigay ng tulong. Palaging sinasabi na hindi kailangan sa bawat hiling. Aabutin pa ng 4 na oras na puno ng paghihirap bago tuluyang dumating ang tulong. Una, natagpuan ng Light 16 helicopter ng South African National Defense Force at Navy diver ang lumulubog na barko, pero di makalapag ang mga helicopter sa cruise ship. Dahil sa malalakas na alon at 60 knot na hangin,
ibinaba na lang ang Navy diver sa deck gamit ang harness. Sumakay ang mga pasahero sa mga harness na ibinaba ng helicopter, 2 kada grupo. 5 chopper ang lumipad ng Salitan, nagdadala ng 12 na nakaligtas kada biyahe papunta sa ligtas na lugar sa kalapit na baybayin. Delikado ang operasyon dahil sa malalakas na hangin at posisyon ng mga chopper sa unahan para maitaas at maibaba ang harness sa barko. Sa gulat ng lahat, biglang lumitaw si Kapitan. Humarang sa harap ng isang matandang pasahero at iginiit na siya ang isunod na isalba. Sabay sabing kailangan niyang mag-coordinate ng rescue mula sa dalampasigan. Ayon sa mga saksi, si Abranos ang pangalawang inilikas ng helicopter habang 11 sa unang 16 na nailikas ay opisyal ng barko. Pagsapit ng 10:30 ng umaga, nakalabas na ang karamihan sa barko at nag-refuel na ulit ang mga helicopter. Maraming kargadong barko at bangkang pangisda ang nagtipon sa paligid ng problemadong Oceanos para tumulong sa pagsagip. Puno pa rin ng panganib ang misyon. Patuloy na bumabangga ang mga lifeboats sa gilid ng barko, halos sumasabit sa umiikot na propeller. Sa wakas, bandang 11:30 ng umaga, si Hill at ang kanyang asawa ay nailigtas mula sa lumulubog na barko at kabilang sa huling nailigtas. Sa operasyon, mahigit 200 pasahero ang inilikas ng mga helikopter ng militar mula sa barko at 300 pa ang nasagip mula sa dagat o life raft. Nagbagsak ng life preserver ang mga eroplano at maraming nailigtas ng 3 barkong pangkalakal na nagmadaling rumesponde. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang 400 at 2 na pasahero at 100 at 79 na miyembro ng crew ay nakaligtas sa matinding panahon at lumulubog na barko nang walang namatay. 17 oras matapos ang unang tagas, lumubog ang Oceanos sa mahigit 300 talampakang lalim. Para kay Kapitan Abranos, gayunpaman, nagsisimula pa lang ang unos. Matindi siyang binatikos ng internasyonal na media at itinuring na masama dahil sa kanyang kapabayaan. Hindi pa rin nagsisisi si Abranos sa kanyang ginawa. Nang inutusan kong lisanin ang barko, hindi mahalaga kung anong oras para sa lahat ang pag-alis. Kung may gustong manatili, pwede silang manatili. 2 buwan matapos ang insidente, natuklasan ng lupon ng investigasyon sa Gresya na si Kapitan Ioannis Abranis at 5 tripulante ay naging pabaya sa tungkulin sa Oceanos. Ayon sa Standard Operating Procedure, dapat iwan ng kapitan at tripulante ang barko kapag nailigtas na ang lahat ng pasahero. Ngunit tila sinuway ni Kapitan Abranis ang utos ng dagat. Kahit napatunayang pabaya, wala siyang natanggap na parusa pati ang kanyang tripulante. Nagpatuloy si Abranis sa pagpapatakbo ng ferry sa Hilaga at Baltic na dagat sa natitirang karera niya. Bagamat ang paglubog ng Oceanos ay isang matinding sakuna, hindi ito naging isang trahedya sa huli. Kahit pa nilabag ng kapitan ang tradisyon ng dagat sa pag-abandona ng barko bago ang mga pasahero. Tunay na bayani ang lumitaw mula sa di inaasahang pinagmulan, ang madiskarteng tagapaglibang. Isang paalala ito na ang mga bayani ay maaaring magmula sa iba't ibang anyo kahit walang kapa o uniforme ng barko. Panoorin ang susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.